Maing udto Sugbo, maing udto Pilipinas, kini ang Beyond the Headlines din atong iyagyag ug ibisto ang mga abuso ug atong tabangan og pangita og solusyon ang mga problema. o palanugon ang tingog sa komunidad. Adlaw karon nga Miyerkules, September 20, 2023, ako si Luigi Flores. Ug ako si Earl Padronia. Maayong udto kaninyong tanan. Earl, maayong udto. It's Maayong good to udto. have you on the show. So maingod to sa Luigi, maingod to sa atong mga viewers karon sa live nga ni tan-aw sa atong Beyond the Headlines, no. So first time nako nga ni anchor kauban gyud nimo karon na Luigi diri sa atong Beyond the Headlines. So ako sa ang temporaryong muhulip sa atong pinalanggang si Mildred Galarpe sa kapagkakaron nga nay mga gipang buhat mga importanteng mga engagement outside sa atong office Luigi, no. Yes, so mo nang atong samtang mag-uban-uban ta karong udto ha, hinaot nga nakapaniudto na mo diha unsa inyong sudan. Ing number dinhi sa comment section unsa inyong gisudan karong udto ha, kay aron kami ni Earl dinhi maglaway na lang mi. O kauban sab nato atong co-pilot diha sa Pikas Lawak, Thea Jane Sabusido, maayong udto diha ni Mote ug hinaot nga kamuntanan nga naminaw sa atong tulumanon na anaa sa kapiskay o kadasig o kamaya karong utuha o sa tanang mga oras nga mag-uban-uban ta sa atong tulumanon o sa umaabot pa ninyong mga gimbuhaton. So, di ta maglangay, Earl, arita sa atong hisgutanan nga giandam karong utuha dinhi sa atong tulumanon sa Beyond the Headlines, no? Tay pa ha, murag nagi something diri sa atong live na ko'y di makita. Pa ha? Ano man siya? But anyway, arita, dita maglangay atong hisgutan din eh. Dunay ang gipasalig sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga nang apod-apod na sila sa mga fuel subsidy alang sa mga driver sa mga public utility vehicles nga apektado in town ning grabe na in town nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo, no. So 17 pesos and 50 centavos na ang gisaka, ang giuminto sukad ning sulod ning tuiga. Oo, No? sakto ka Luigi, no. So kung kahinumduman ninyo mga viewers nato, no, niadtong Lunes, adlaw nga Lunes, ang grupo sa Piston or kaning mga grupo sa operator sa mga traditional jeepney kay nagpahigayon sila og lihok protesta niadtong Lunes, gikan sila sa may MJ Cuenco Avenue. Unya nagrally sila, marching rally pa gito Luigi, no, paingon na usab sa buhatan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Region 7 dito na sa may Sikatuna Street. So ilang giyagyag dito ang ilang kasubo sa atong pangagambahanan sa atong gobyerno nganong padayon ang pagsaka sa presyo sa atong lana, Sir Luigi, no. So ang ilang yango kay gusto nila nga tabangan sila sa gobyerno nga makusyon or kanang makuan lang ba, matabangan sila sa ilang panginahanglan sa gasolina or kaning mga petroleum nato, ang kaning diesel nga kung ato ging susihon yun ninyo makita magin ninyo sa gasoline station kung kini adto past 2 months ago ni siya, Luigi, no, ang pinakamahal na siguro 65, 68. Ana, pero karon ko imo nang susihon karon sa mga gasoline station, labi na ka ng mga kanang dili ka ng mga dagko kay nga mga kumpanyas gasoline station, mo na ang pinakabarato 65, swerte na kay kana ona, Sir Luigi, no, nyo. Wala, buena sa kay kana di dapita, Earl. Oo, buenas na kay ka na, swerte ka nakakita kay nga nga gasoline station nga na pa ka barato. Apan kung adto ka sa mga dagkong kumpanya gyud, kuan na lang ganang nanagi mo abot og 80, Sir Luigi, no, sa kuan mga gasoline station. So mao na ang yangungo sa atong mga operators o drivers, labi na kini mga traditional jeepney katuning dili modern, katuning karaan pa gyud og unit nga kaan gyud ay kinahanglan og mga murag dako og konsumo sa gasolina, Luigi, no. So mo na siya ang latest sa pagkakaron diin atong gisuwayan og hinabi ang LTFRB 7 Regional Director nga si Eduardo Montialto kagahapon, Luigi, no. So gi-announce niya or iyang gi-confirm sa to, Luigi, nga
nagsugod na og panghatag distribution sa kaning one-time fuel subsidy nga kanang gi programa sa national government para matabangan ang atong mga operators of drivers. Yes. Pero ang pangutana diya, Earl, pila naman ang natagana na? So mo gina ang usa sa mga pangutana ginako kagahapon kang RD Montialto, kang Regional Director Eduardo Montialto sa LTFRB kung pila ang beneficiaries, mga recipient aning fuel subsidy diri sa atong Region 7. Labi na nga ubay-ubay ang atong mga operators, atong mga drivers kay tungod Region 7 is a very highly kanang urbanized nga Region. Because sa of Cebu. Cebu. Daghan gitag mga drivers, operators. Kay tungod na diri ang atong sentro sa atong commercial diri sa Central Visayas. Yes, So kaghapon ang tubag ra gid sa tuwa ni RD Montialto kay ang finalista kay naa sa central office. Tos Manila pa. No, pas Manila. So sila sa ilang side sa regional office, wa sila kahibaw sa pila ang final listing. Kay naman sa office. Igo kung ang nahitabo man gud ron Sir Luigi, ang one-time fuel subsidy, di ba, na-announce nga ang Department of Budget and Management ni-release na og 3 billion pesos. 3 billion, letter B, sa mga viewer, no? 3 billion ha? Ang worth sa subsidies. Subsidies nga ilang nationwide na siya. Apan, dako lagi ang budget, kung imong tanawon 3 billion, daghan usaba ang mga beneficiaries ani. So mao na ato i-breakdown pila madawat sa mga modern PUJs o mga modern PUJ operators. Pero ito 10,000, di ba? Sakto ka Luigi, no? So 10,000 sa mga modern public utility vehicle or MPUJ, modern public utility jeepney. Katuning mga aircon, minibus. Di na gyud makita na to, no, ang usual nga kanang kita na to sa usa ka jeepney nga kanang ging open ang open air. Open air. Dili na pareha niya sa inyo makita on screen. So ang traditional mo ning karaan gi kay mga kuan. So usa pud sa issue nga gipasundayag sa sa taga Piston mga operators ay kaning jeepney phase out na pod. So dugay na kining issue nga jeepney phase out panahon pa ni former President Duterte. Apan kanya po, no, ang gipasunday gyapon sa atong mga operators sa traditional jeepney, di sila babag ng modernization program. Apan gusto nila nga kanang i-consider sila sa isip traditional jeepney nga dugay na kayo nga nag public service, you know. So balik ta sa kaning fuel subsidy program, Luigi. So si RD Montialto, ang iyaraging kay ang national government man ang nagpagawas aning kwarta. That's 3 billion pesos ha. So ang nahitabo dili ni muagi sa regional. So ang kwarta gikan sa DBM ditso ni sa mga fuel cash cards o account sa mga operators under sa Land Bank of the Philippines. So i-download na ni ngadto sa mga cash card sa Land Bank o di nimo agi ngadto sa LTFRB. Igo ang LTFRB ang sa akong naobserbahan kagid sa sa ilang operation or the way how they process this Luigi, no, say kanang igo ra sila mo submit og listahan ang mga regional offices, listahanan sa mga operators kung katong na ay special permit, na ay provisional authority o katong adunay franchise. So kaning mga for the knowledge of our viewers. So kani ang franchise, provisional authority or special permit mo ni ang basihanan nga pwede ang usa ka jeepney unit or sa ka public utility vehicle unit, PUV unit, modern ba na siya, traditional or minibus, buses. As long as pasaheroan siya, mo ni ang mo ni ang kamaturan nga pwede ka mo biyahe. So imong proof silbi. Proof silbi, sakto ka. So na siya.
ang sulti gini Monte Alto kay katura as much as possible katong mga nahatagan nila og kana franchise, Yes. provisional authority, special permit ilaging gi-submit dito sa national office, sa Office. central office gid Oh. nila. Pero ang iyang Pila ka buok ang gikuan? Pila ka buok nga mga dunay franchise, dunay mga provisional authority ang giduso nga to sa national office? So kagahapon man gina Luigi na atong gipangutanan na si Monte Alto ana. Walang gid ta niya natubag kung pila gina siya. Ako man siya gipangutanan kung pila gid. So kuan lang gid siya ang naitabo lang to through phone patch lang, through phone interview lang Okay. niya. Wala siya sa iyang opisina so given na lang siguro nga wa siya sa office dili niya ma-check basta detalye. So matag karon ug unya lang Sir Luigi atol ning i-follow up kung pila gyud. Pero ang iya ging kuan gyud Luigi kanang murag pinaka-importante nga part nga iyang gisulti kay lagi nagsugod na ang distribution. Yes. Kay Mo importante na nagsugod na. distribute. Oo, pero gradual lang ang nahitabo. So dili tanan na kay kaghapon man pud Sir Luigi no. Kay atong pong napakuha pahayag pod ang taga Piston. Gawas na to ni rally sila tong Lunes, kaghapon pod Martes kay nakuha na to sila pahayag nga ubay-ubay pagid sa ilang grupo nga ang wala pa nakadawat sa fuel subsidy. Okay. So arita sa mga laing mga matang sa PUV, public utility vehicles nga makadawat sa subsidy. So ato na mention ganina GSMIL ang mga modern PUGs ug mga UV Express, no? 6,500 pesos alang sa mga fill cab kanang mga multi-cab nga tong nahibaw-an o katong mga traditional jeepneys. So katong mga service delivery operators makadawat og 1,200 pesos, 1,200 pesos, one-time subsidy. So gikan sa Department of Information and Communications Technology apan og mga tricycle drivers makadawat sa og 1,000 gikan sa DILG. So kuan siya Luigi ang kuan na ni pasabot gyud ni meaning gyud ni is kaning 1,200 pesos 1,200 pesos kay kani mga qualified delivery service operators mo ni ang mga atong mga delivery riders. So mana sila niya ang kuan ni sulti gini Monte Alto nato sa ang director sa LTFRB ay dili sila LTFRB ang buhatag ang ang gikan na siya sa Department of kanang DILG, Department of Information and Communication. Sa DILG mo to ang mga tricycle drivers. Kay ang mga tricycle drivers usually under man na sila sa local government. So katong mga pahimangno lang sa atong mga delivery riders or kani mga delivery service operators kay kung wa mo kadawat sa inyong mga fuel subsidy adto mo dapig sa Department of Information Communication Technology or DICT unya sa atong mga tricycle drivers adto ta dapig usab sa Department of Interior and Local Government So, kung labi na kung DILG, pa na dawat. hatag sa pa ninyo nadawat ang inyong mga fuel subsidy Okay. Luigi no. Pero kani ang I think the most important thing to know Earl no is whether kini siya mo paigo ba kining 10,000 nga matag modern PUJ, 1,200 alang sa delivery riders, 6,500 alang sa mga traditional jeepneys o mga multi-cabs ug 1,000 pesos alang sa mga tricycle drivers. Mo paigo ba kini? Kung imo gintanawon Luigi no 10,000 for the MPUJ, 6,500 for the kana mga traditional. First look pa lang daan kung kita lang gina mismo Luigi no kay magduha-duha na ka kung pila ni kaadlaw kutob ning kani mga fuel subsidy nga gihatag sa tong gobyerno no. Samot na usab nga ang Piston niyagyag usab sila nga di gyud daw paigo. 6,500 for the traditional jeepney. So ang ilang argumento nila kaga Sir Luigi no kay since 6,500 man ang gihatag sa gobyerno, ilan ang susi sa ilang konsumo sa gasolina, sa diesel.
kada adlaw. Oh, sa ilang pagtandi pila man ang unsa may ilang nakita nga kuan, unsa may ilang breakdown sa ilang cost. So, ang sulti kagahapon sa taga-Piston, labi na ilang president nga si Greg Perez, kay naara sa 400 pesos kapin ang konsumo sa usa ka jeepney unit nga diesel. Mas mahal kung ang unit kay gasoline. Mas mahal Gasoline na, engine. syempre. So naa sa mga 528 kung sakto ko no ato sa siyon ang gihatag nga figure sa taga Piston no. So naa sa 528 gid for unit with engine gasoline. So mo na per day ang ilang gasto unon. Unya kung imo gitanawon ng unit, pila ra na ka litro ang 528 Luigi. More or less mga siguro 10 liters. 10 liters na. 10 liters kay pinakabarato na to. Given na lang siguro na to or ato na lang i-assume nga 65 pesos per liters. Per liter, Nya pinakamahal mo na say maabot pa og 80 pesos. So, kung 528, more or less, mga naragin na siya sa, muus-us pa na siya siguro sa 8 liters, 9, 10. Depende na sa gasoline station nga imong adtuan. Imong asa ka Asa ka magpatubil, asa ka magpagas. Nya, ang kuan nila, sa usa ka buwan. Sa usa ka buwan, Luigi, no, kung gamito na ang 528 per day nga gas consumption sa usa ka jeepney kay naara sa or mukabat ni sa 15,750 per month. So ang ilang gasto sa traditional jeepney lang ni ha? Traditional jeepney pa ni siya, Luigi, no. So 15,000 niya atong ikumpara sa gihatag nga one time nga fuel subsidy program 6,500 pesos per nga kausara na ihatag. Also kung madawat na nila ang 6,500 nga fuel subsidy, what is stopping them from using the money for other things? Let's say, for example, ipalit og diaper sa anak nga naghilak na, ipalit sa gatas alang sa anak nga naghilak na kay nakutoy ng tiyan in town. Unsa man, kung i-cash card ni, syempre, ang madawat nila cash yun, dili siya convertible to gasoline alone. So what will stop them from using this money for other uses also? Mo po na ang gusto na itong mahibawan sa Luigi, no, sa atong mga pagangamahanan sa atong gobyerno kung unsa ang ilang mga measures against this mga kakulian, mga challenges usab Luigi, no. So usa sa atong nakita sa Luigi kay karon ang ilang estilo karon sa pag-release sa atong subsidy kay from central office directly sa fuel cash cards, or mga accounts or mga e-wallets mo na ilang mga choices. So karon ubay-ubay ang atong last nga update ani gikan usab sa Manila kay naay mga 50,000 ka mga operators ang ilang na-endorse ngadto sa Land Bank of the Philippines accounts. So apan napay gilain issue ni Luigi, no, sa kaning Land Bank na usab kay tungod nigawas nga tungod na usab kay election period ta karon sa barangay Sangguniang Kabataan election which is karon na pong October next month na October 13 na. So naagini ang kaning pugnan ang pag-release og mga funds labi na election period. So nagka-issue ni Luigi ni atong weekend or ato lang nakuan lang nasubaybayan ngay ang Land Bank of the Philippines wala nila gi-release ngadto sa mga operators ang cash or ang kaning funds nga gihatag tungod sa election ban. Okay. So ato lang na balikan kung unsay nahitabo ani
Ang ako lang na siguro na namaktikdan na to or naobserbahan na to kay nakig-coordinate na si LTFRB hingadto sa Land Bank of the Philippines kung unsaon na nila og solusyon. Labi na nga di sa dato pwede kuanon kanang isalikway lang ning kaning balaod sa COMELEC no sab nga magbanta og mga Mga releasing of funds Oh, fund programs transfers. fund transfer program labi na sa panahon sa election period kay tungod kaan man election man atong mga gikuan nga fair election. So balik ko na to ni sa kaning releasing no sa Blau Luigi kaning mga cash cards. So ang estilo karon or ang gamit karon sa LTFRB or sa atong gobyerno kay kaning cash cards directly na so di na mo agi og kanang sa mga regional offices. So diha dapita at least dili maglinya dito sa kuan sa mga opisina. So dito na apan ang ato lang gyud ang susihon gyud ani kung ato bang mga operators nabay cash cards. Kana. Nabay account sa Land Bank of the Philippines or Kana, nabay uso mga sana. e-wallet. Oh. Kay reklamo maginala Luigi nga daghan pa ang wala nakadawat ang taga-piston ni no. Daghan pa. Taga-piston. Oo. Naay nag-comment Earl. Si Chen Wordgen Zuniga, kung saan ni siya, asa nakaha ng subsidy, naghago-hago ra ko og pasa sa requirements. Unya, naggasto-gasto ra ko ato. Why klaro? Mao no sakto gid Luigi no sa ato pong sa atong viewers gani comment. So ang sulti kaghapon ni Monte Alto nato no. So natay cut off. Nag-cut off sila ni adtong May 2023. May pa. Oo. Unya, unsa man to September naman taron. So 4 months ago kung nag-cut off sila alang sa fuel subsidy. Sa Ay di na siya di na siya fuel subsidy nga cut off. Mo ni ang cut off sa mga kanang ni-rehistro sa ila isip usa ka operator nga na unit, na functioning unit nga magpudagan. Okay. So ang matud pa ang isulti ni Monte Alto mo ni ang ilang gihatag nga listahan dito sa central office. Okay. So as much as possible ilang gihatag tanan apan ang iya lang yung murag disclaimer niya Luigi no. Kay tungod ang funds dako siya tanawon pero kung imo tanawon ang recipient number of recipient nga Perting daghana. daghana Mao na. iyang gikuan nga gi-disclaim niya nga pwede kulangan ang funds o pwede kulangan ang kwarta. So subject to availability of funds ang ilang kuan. Mao na ron. Oo niya. Subject to availability pa. Nanadagan na po ng issue mo. Balik na po ta sa issue nga niadtong previous fuel subsidy. Karos ganini? Sumayaging tuig ni siya Luigi no nga daghan usab ang pakadawat niadtong fuel subsidy. Sa previous pag no niya karon kay bag-o man ni ron ang fuel subsidy. So katong mga previous nga fuel subsidy ug kaning present nga fuel subsidy kung wa ka mahatagi ato, so man taplan ka ato? Kana susihon pa nato na kung unsay nitabo atong mga funds ba sige balik ra po to sa panudalan sa gobyerno. Nya ang kuan man nato ang iyang rason ato ang reason out sa LTFRB kay daghang mga operators ang nibalhin na og lain nga mga rehiyon. Bitaw. Unya daghan pod ang mga wrong spelling sa ilang mga documents. Scan gyud no, wrong spelling pa gyud. Which is sometimes na ay problema sa pag-encoding. Mo na sa usahay ang problema no. So matag karon og unya ato lang na susihon kay dako magining issue ha Luigi no nga kay ang fuel nagkasakaman. Ang presyo day sa fuel na to sa gasolina, kerosene, sa diesel. Bitaw. Dili lang ang mga affected dili lang ang public transportation, apil lang po nato mga industry. Yes, kay ang kuan man ang atong mga the entire economy in general Earl is run by Fuel. Ang atong transport when we convey people from one place to another for them to come to work, ikaw, anyari ka pa doon sa Sunstar to work, gamit man og fuel lang imong sakyanan. So, kung di ka katrabaho, di sa kakaari diri behind the headlines po. So, kung why fuel, di ka kaari diri or magbaktas ka. You use your own fuel from your stomach. Lahay sa nang storyaha po. Pero mo lagi na lagi ang mo lagi na ang problema lang karon ang tungod kay gamay ra kayo for the drivers and operators ang fuel subsidy nga gihatag ang usa lagi lintunganay anang tanan
ang presyo sa lana like ning saka na gyud. So pila na per barrel karon in the world market, although ni os na sa world market ana sa $94 per barrel. So ni as of the close of trading on Tuesday, so that was like hours ago kay ato man na magbase sa gawa sa nasod, di ba? So ingon ana na siya ang dynamic. So mo nang usahay makapatuyang lang kining mga oil players to just increase their prices kay doon na naman tayo oil deregulation and they can always of course dictate unsay dagan sa presyo sa mga produktong petrolyo. So Earl, arita ni mga comments nga padanga dinhi sa tong tulumanon. Ingon si Ronald Lopez, gas panglampara kahaunta, pangita ano pa maagi para sa sakyanan. Sabot ani. But anyway, Aldo Elmer Balubar Doblas, budget rin na wala na dispersal, meaning wala na disbursement siguro. Wala disbursement, Malasa ditso ang uban sa ilang Cash kaha. card, Sa ilang kaha. Iyahasa na. Mo nang giingon ni kuan. Paita anang subsidy ingon si Vernel Kabahar. Ang maayo unta mo us lang jud ang presyo sa petrolyo aron patas ang tanan. So yes, mo na to nga panghinaot, no. Maribel Angkahas, good afternoon. Cristel Cabaylo, good noon, no. Frank Daniel lingon siya, may pa ang mga green solar electric jeepney sa Mactan kay gamay ra kayo ang impact. Okay. Nindot ang electrification nato sa mga jeeps, no. Mo na ang mga electric vehicle, EVs, siguro mo ni ang giregard sa itong mga eksperto nga future of public transportation na Yes. Luigi, no, ang electric vehicle. So even though napo na siya yung mga disadvantages, kaya labi na nga asa man na ipodagi ka ng kuryente. Gigan, Ang Pilipinas kay usa ka coal dependent Country nga gyud. po, Coal ang atong the way ta mo produce og electricity mo na majority sa to nya kung ato ning apply sa atong public transportation Luigi kaning electric vehicle, yes, na ay future. Pwede siya kung ato lang ni siyang ipangandoy, pwede nga may tabo o mga next 5 years, next 10 years. Ana siya. Which is, mo hine atong dependency sa gasolina, sa mga petroleum products. So, anita karon puro ato sang kanon, unsa man day ang current nga issue karon. Ang issue karon kay taas ang or paspas kanunay ang pagsaka sa presyo sa lana. So matod pa sa mga sa mga eksperto, 11th week na karon, ika-11 nga semana nga na ay increase. price hike. Price hike sa oil nato. Sa Gunson, sa Gunson ni Sa Gunson, matod pa nila sa Gunson or maybe in other week. Oh. Pero sa Gunson, 11th or 11 na kasemana nga sunod ang saka sa presyo sa lana, mapa centavos man, mapa peso, mapa 2 pesos. Karon gani 2 pesos gani ang saka sa gasolina, no, Luigi, no. So nya na kadako. Nya kung kuno na nimo ato nang ibutang sa perspekto sa atong mga public utility vehicle drivers, operators, mahal yun. Sobra ka mahal ang gasolina. Kung ikaw mo biyahe ka, nya magununa pa ka nga kuan man, kung mo biyahe ka gawas nga magununa ka sa pila ka pasahero mo sakay sa imo, mao gani mo base kung padaghan na yung nagpasahero, kung pila kadaghan yung pasahero, mao po na imong kita. Bita. May nusan pa na sa imong gasolina. May nusan pa sa imong boundary. Pila ang boundary usually? Usually mo libo ginakapin. Labi na diba? kato pa kang modern jeep imong gamiton ato mga the aircon. Bitaw. Libo gina siya Taas gina kay syempre kay mas taas man ang kuan na maintenance. Mahal pa gina maintenance na. Gwapo Pila lang diri ang net nga makuha sa atong mga drivers. Pila. Magtungha pa sila kung na siya'y konduktor. Sus mo na. Nga na ka. Pangilan pa, di ba? Sus. So mo na usay kanang attitude karon sa atong mga drivers nga kanang paunhanay og pasahero. Masabtan nato usahay kay tungod sa panginahanglanon. O kung anong ipuno gina nila ang mga vehicles. Nganong Mga sakyanan, di mga gina to jeep. nga malikayo, no, labi na rush hour.
kanan na swerte na lang ka makakita pa kag jeepney nga kanang kuan pa gaparada pa kanang pakuan pa kanang Upay paingon pa pasahero. no mo pasero paingon pa mo biyahe pero malas ka kung naka sa rush hour napaka sa kanang tigawas ba Oh, alas 7 buntag. niya imo alas 6 makani mo buntag. masugatan kay ang mga jeepney kay puno-puno na gabarog na Oh, kapyot na. Kapyot nga ang uban. Niya unsa pa ka orasa makauli mo na usay dilema sa atong mga commuters kay panahon sa rush hour gamay ang jeep. Oh. Oo. So ato ni kuno na Luigi ato ni balikon diri sa atong mga drivers. Mo na usay masabtan nato sila nganong usay nya na ilang attitude Bitaw. or the way sila nga mo drive Okay. sa atong kuan. Mao na. Nya kung ato sa ning kuanon sa presyo sa lana Mm. ang anita sa kaning gihangyo sa taga Piston nga grupo sa mga operators Drivers. Luigi Ah. kay gusto nila ibasura ang kanang imong gitawag nimo oil deregulation. deregulation Oh, kana, law. na sa imong kuano. So Pero kada presidente naman lang, Earl. oh Mo na kada magina. episode ni naamag gina siya. Which is dugay na kinang balaod na balaod nun ng balaod nun kanang Balaod. balaod nga Oh, kay panahon pa ni Presidente Ramos. Oo, Kini Ramos oil pa ganyan. deregulation law all of 1998 so 2008, 2018. Kuan, 20 years na ni siya kapin. 25 na ni katuig. So ang kuan na ni ang purpose gid ani Luigi which is katong panahon pa sa nila Fidel President Ramos. Fidel Ramos Oo. kay mapaus-us ang presyo. presyo, oo. Kay tungod na may competition. Bitaw. Oh, na may competition ang usag-usag ka kumpanya sa lana mga company or oil firms. Naman sila kanang magkompetensya sila. Yes, yes. So may tabo unta niya muus-us magpaubos og presyo. Oh. Apan ang nitabo manggod karon Luigi, paunhan na og pasaka. Pasaka. Di ba? Or magdungan di gini magdungan usay. Di gini magunan ay. Usay magdungan na Oo, sila magdungan saka. pa yung usay pasaka. Oo. So, murag ang purpose sa katong balaod, oil deregulation law, wala na sunod karon Wala na sunod. Modern times. So, mo nang giingon nga, I think the law needs to be revisited. Revisited. The law needs to be kana kwan. Ilan ang tanawon ba sa mga legislators ba nganong naunsa naman yung oil deregulation pero nagpatuyang naman og pasaka og presyo sa mga produktong petrolyo. Kaya tungkol kay they're using the license, oil deregulation aron mo sigig saka ning presyo sa lana. Nya- Pero Earl, sa di pa ta mo labang diyan dapita kay murag 12:34 naman, arita ani mga ubang messages no si nganong okay unya nang taning basahon ninyo mga messages uban na mo break sa ta kay maghiskot ta og lain nga hiskotanan dinhi sa tuntulumanon beyond the headlines. 12:35 sa uto mo balik ta palihog lang standby ta. Balik din sa itong tulumanon sa Beyond the Headlines. It's 12:36 na sa itong tulumanon. Earl, daghan biya ang ning comment sa itong topic kanina which is about kining sa mga presyo sa produktong petrolyo bitaw nga puwerteng grabe ang saka bitaw. Naining chat lain Earl. Si Policarpo Ragas Jr. Lain sa ako ba nganong gidugay maning ayuda alang sa senior citizen. Usa ni hulaton pa og human ang eleksyon ang mga senior citizen hagbay pang binotaray sa edad 18 hangtod karon. Og si BBM nag-ingon nga pag edad daw 60 automatic na nang ihatag. Politiko kaayo ipalit ra ba in town of maintenance katambal. Now sir, pasabton ti ka kay basig
basig naigo na sa election ban, sir? Mukha na akong duda, Luigi, no, nga tungod kay sunod buwan na ang eleksyon sa barangayan sa Guneng Kabataan election which is October 30. Nya karon na ay naay COMELEC ban gawas nga mo lagi to nga di pwede magpagawas og kwarta programa ang atong gobyerno kay tungod election period. So duda na ko mo ni ang nahitabo sa atong ni comment karon sa atong viewers karon nga nganong wa pa nahatag ang ayuda para sa senior citizen. So, ma'am, sir, kung kalang adto ang kining barangay or kaning city hall kung kinsa man ni ang muhatag sa maong ayuda, pangutan na sila kung nasakop ba ang ilang programa Sa election ban. sa election ban. Okay. Kay ang may tabo na, wag gitay mahimo na kay tungod election period. Oh. So, after the election, pagkahuman na sa election, diha pa. Maningil ta balik. Maningil o balik. Diha pa mapagawas ang pondo o ang kaning ayuda para sa itong mga senior citizens. No? So, well, other understandable man good kay nga dependent na sa ayuda kay lagi sa kalisod sa atong ekonomiya di kita kapangandam for the future bitaw di ta kapangandam og di ta kapangandam og igong pundo alang sa atong mga retirement years bitaw mo na importante sa nakita we also prepare for the future karon pa lang nga bata pa ta by ensuring do not tay igong pundo for the future so nay mga financial products available nga mamahimo na tong kadangpan in case nga gusto nato i-secure ang atong future mo nang kay especially in this economy manggod nga it's very uncertain bitaw nga the power of the peso that we had in 30 years ago is it the same is it as powerful na karon ang peso so mo nang mangita kita mga financial products nga muhaom gyud sa atong ang mga panginahanglanon especially nga nagkasaka sa lang atong edad kay everyone kay everything buhaton sa Ginoo mo taas man sa lang atong edad so inana gid siya no so mangandam lang kita pirmi no but at the same time understandable sad kay mo man nga ani man kuhaon ang pang-maintenance and I understand nga murag lisod sad so yes kwarta sa ninato so maningil ta papangutan dito nganong nalangay na inyong mga ayuda and I hope nga wala na masakop sa election ban sa Commission on Elections kay matud pa ni Ronald Lopez gihulaman usa ang kwarta kay hapit ng kalagalag og Pasko ambot lang sa sir Happy ta gid sir no mga mao na so aritaning laing iskutanan na Earl no sa atong tulumanon it's 12:40 na so aritaning plano karon sa Department of Education kuno nga sa Department of Education sa pagpahamtang sa bag-ong curriculum kining K-10 curriculum so kinder hangtod grade 10 nga curriculum mao na ilang plano nga paus-usan ang ang subjects or mga subject. ang ilang termino na Luigi no kay competencies. Competencies or specialization sa mga subject. So kita adto man ta sa karaan gyud nga curriculum Luigi no nakabot wa pa kabot aning K-12 basin si Tia nakabot sa K-12 Oo, so kan ka. wala So sa ako nga bata-bata pa magigo tanawon. So for actually I'm 25 years old na gyud Luigi no. So ni graduate ko high school after 2 years diha pa na-implement so, ang luwas ka? Luwas ko after 2 years. So 2014 man ko niya, most likely 2016 na ginana una nagsugdan ang kanang K-12. So karon nakita man sa sa atong pagamhanan sa Department of Education labi na nga leaded karon ni sa atong Vice President si Sara Duterte nga kinahanglan paus-usan ang number of subjects kay tungod matud pa kay daghan na daw kayo. So kaniha ato ning lakbitan ha. Ang grade 1 students lima na lang ka subject kuno so language unsa na language English, reading and literacy, mathematics, makabansa unsa ni makabansa Earl? Mo na siya ang murag Filipino siguro sa to and GMRC, Good Manners and Right Conduct, instead of the previous seven subjects which were mother tongue, Filipino, English, Mathematics, Araling Panlipunan, MAPE, and Edukasyon sa Pagpapakatao or Values. No? Ang grade 2, Mathematics, Makabansa, and GMRC with language, reading, and literacy being replaced by English and Filipino subjects. So,
So wala so kuha na English and Filipino. So I don't know unsa difference sa grade 1 o grade 2 nga language and literacy o English and Filipino. Nya grade 3 i-introduce na ang doon na science. From grades 4 to 10, doon na 8 subjects including Filipino, English, Science, Mathematics, Araling Panlipunan, MAPE or Music, Arts, Physical Education and Health. Nya TLE, Technology and Livelihood Education and GMRC. So katong mga dili kibaw mo good morning, amo na diya ron. Mo nang susihon gid. Ah. So kani Luigi atong nahinabi ang director na usab, regional director sa DepEd sa Central Visayas si Dr. Celestiano Jimenez. Jimenez, no? So iyang gi-confirm nga adunay 5 ka eskwelahan diri sa Central Visayas, particularly diri sa Cebu province, Luigi, nga adunay pilot implementation or Okay. murag kuato ning in the layman's term testingan. Testingan. So 5 ka eskwelahan ang testingan una sa DepEd nga pagpa-implement o pagpa-impose ni ining K to 10 K-10 nga curriculum nga So revise. kato mo mga gipang mention nga mga bag-ong subjects. So kaning 5 ka eskwelahan kay Asa man ni? nahimutang ni sa Midilin. So kung Tindog Tabu- Elementary School sa Oo, Medellin. Midilin, napod sa San Fernando North Central Elementary School. diya sa San Fernando, Right. Cebu, South. Sa Tabugon Central Tabugon. Elementary School, Dumanhog National High School o Liluan National High School. Oo. So pero ang kuan ni ang nakalahi lang aning pilot implementation na Luigi, dili tanan sa kinder padong sa grade 10 ang kanang Tagaan na ni. tagaan na ning pilot implementation. Pilot testing naman. So ang kasi ilang pila ka gingon section? ra siya section mahog siya og by grade level. By So grade level. na ang sulti sa tuan ni ang director sa Kuano DepEd kay mga estudyante, pupils gikan sa kinder, grade 4, grade 1, dire. Kindergarten, grade 1, grade 4, o grade 7 Mo'y matagaan. ang ipaubos ni ining pilot testing. Okay. Pilot testing. So katong mga grade 2, grade 3, grade 5, grade 6. Nya napotong grade 8, grade 8, 9, 10 kay sunod mga musunod pa sila nga tuig. So naitabuan ni which is pilot implementation ni sa K-10 curriculum sa kindergarten, grade 1, grade 4, grade 7. No. Pagpangandam ni matud pa ni Jimenez, pagpangandam ni para sa full implementation usab sa kaninga curriculum sa maong grade levels. So next year, after sa ilang assessment, deliberation, review ni ining pilot implementation, tanang eskwelahan sa kindergarten, ay tanang eskwelahan nga adunay kinder. Grade 1, grade 4, grade 7, bag-o na ang ilang curriculum. Gamito na ang K-10. Okay. Nya- Ang question dia Earl, nag-ili sa tag curriculum, ang question dia, will this actually improve the competencies sa mga estudyante? Will they learn their subject verb agreements properly? Will they mga most important lessons, will they still remember what happened in the past? Ang atong history. Will ang importante ni, yes, we will reduce the subject load sa mga bata kay para they can focus on their other competencies as well. Pero what are the inclusions of this kanang of these new subjects or these revised subjects kani revised curriculum nato? Unsa may ang importante diam nato may bawaan Earl is if unsa man gyud ang will this be able to equip students to study in a college na kay usahay maabot na college di gihapon kay ba og subject verb agreement. Daghan gyud na sila. No, daghan lagi po yung mga estudyante gyapon maabot na lang college. Wala pa kay critical thinking. I think these are things that we have to develop sa atong kaning sa atong bata-bata pa nato. So murag sa kaning K-10 curriculum nga gipatuman karon no or kanang pilot testing pa. So siguro ato lang i-assume nga kuan ba pilot testing pa man siya. So wa pa ta kabaw-on sa mga mahitabo sa umabot. Pero ang atong nahibaw-an karon
which is a fact, Luigi, no, nga nagi problema sa atong K-12 curriculum. Curriculum, okay. Oh, so di man ginato na malimod nga nagi problema. Nagi mga challenges gi atubang atong mga implementors or atong mga policy makers, labi na ang atong mga students usahay sakto gito yung mogingon na Luigi, nagi koy mga siguro personal experience na pod sa mga siguro ni underwent ani nga napoy mga ni improve gid kayo, napoy ni kuan ni uspod. Dito. Oo, sakto kan gina malimod pero ang kuan lang nato which is ang challenge nato sa atong DepEd which is to fully implement sa kaning K-12. Yes. Tinuod nga dako siguro kung atong kanon i-reduce ang load or ang kuan para maka-focus ang competencies which is mauna ang argument nga gihatag nato ay ni kuan ni Jimenez, Dr. Jimenez, Dr. Jimenez nga makatabang ni sa atong mga estudyante, sa atong mga pupils nga mo focus sa much more relevant. Mas importante nga mga competencies. So kaning mga competencies mo ni ang mga skills ni nga kinahanglan i-develop sa usa ka bata aron nga andam siya atubangon ang mga hagit sa kinabuhi. Labi na kung maabot siya college or after college, magkuan siya, mag-graduate school, mag-doctorate, or unsa pa man ang iyang career, Luigi, no? Dito. Which is magamit niya ang iyang nakatunan sa eskwelahan. Mo gyud na ang katuyuan gyud sa eskwelahan nato, ang pag-eskwela nato para natay magamit sa umaabot. Yes, precisely. Aron natay magamit, we will be equipped for the journey that lies ahead. So, wala importante. Now, karon munang Earl kay kuan naman kay apiki naman ta sa oras arita sa last atong item nga karong giandam. So kuan dero na napadayon gihapon ang mga aktibidades Earl sa Cebu Press Freedom Week 2023. So karong adlaw dunay gipahigayon nga forum ang gitawag og The Art of the Interview. So ang atong editor nga si Wendelin Sabalo tuwa dito, moy usa sa mga resource speakers dito sa maong event dito sa University of the Philippines. So gitambungan to sa mga journalism students, ang mga practitioner po, mga mga practitioner po. So dito pod ang head sa unsa ni ang news chief sa News 5 si Lucy Cruz Valdez, no? Usa sa mga ning mo gyud siya ang resource person nato karong adlaw sa ato pagsaulog yaning Cebu Press Freedom Week 2023, Luigi, no? Si kuan nga atong si Attorney Eli Espinosa, no, usa sa atong mga columnist ni sa Sunstar, usa sa mga reactors. So si Wen, di ba? Wendelin Sabalo. So kuan ni Luigi. So kaning Cebu Press Freedom Week kay pagsaulog ni sa mga kakugi sa atong mga media practitioners, atong mga reporters, writers, broadcasters, tanan That nga includes you and me here. Yes. Nga part sa media community or media industry, which is ang sole nga purpose nila is to spread the truth to the community. That's shaping the community gid, Luigi, no? That has always been our aim, sir. No, mao mo gid atong aim gid sa Cebu Press Freedom Week, no, kay especially nga nag-angat na ang commemoration sa pagpahamtang sa balaod militar, martial law. Martial law. That was September 21, 1972. Which is ugma na yun na siya, Luigi, no? So kano man September 20 man ta karon? September 20 karon ni ugma September 21 na, so martial law na. So mo lagi na it's not that we celebrate martial law here. We don't celebrate. We don't celebrate martial law here. What we do here is we commemorate the lives that were lost, the freedoms that were taken away from us. Katong we remember the freedoms that were taken away from us, and karon we remember to cherish the freedoms that we have. Pinaagi sa to use that freedom to spread the truth, to use that freedom to be able to ensure nga ang atong mga facts are straight and accurate. So mo atong tumong Earl. So ugma do napatay laing indigay. So Mr. and Miss Press Freedom na ugma. So hunaut nga andam na atong mga kandidata ugma. So mga usas gipaabot sa atong mga media practitioner nga kaning Mr. and Mrs. Mr. and Miss Sir, Mr. and Miss
Press Press freedom. freedom Okay, na. nibalik na ni after pila ka years, 3 Oo, so years. mga sukan ni Nawata. nahunong lini kitungod tong COVID-19 pandemic Oh. na Luigino niya. Karon lang 2023 after 3 years pa gid Nabalik nabalik ang ganing kasulugan na to sa Mr. and Miss Mr. and Mrs. Press, Kwan. Press freedom ha. So, basig Mr. and Mrs. na mapatay kita sa ibubuan na ni Earl. Dagan gid ang kan. Okay, tao, basta hinaot nga nakapaniud to ng tanan, no? O daghan salamat sa tanan nga mga may comment sa atong tulumanon dinhi sa Beyond the Headlines, no? So, ugma, doon na naghantag mga andamo din yung mga diskusyon alang sa mga naminaw sa atong tulumanon dinhi sa Beyond the Headlines o katong mga nag-comment, nag-follow, palihog lang pagpa-notify sa atong live din sa Sunstar aron na mahibaw-an ninyo karon sa mag-live din sa Sunstar aron inyong masubay kining atong tulumanon Beyond the Headlines. So, katong mga buot nga mo tanang pagbalik ning atong episode, palihog lang sa pag-search sa atong sa Facebook, pinaagi sa Sunstar Cebu Facebook page, ang Super Balita Cebu Facebook page. Ingon man, ang Sunstar Philippines Facebook page o live sa ta sa YouTube, palihog lang i-search ang Sunstar Web TV. O Earl, ay kalimot kung doon na kay Spotify o doon na kay Apple na podcast, anaasapta dito, makita sa ninyo ang Beyond the Headlines. O alang sa latest nga mga balita, informasyon din sa Sugbo, sa Pilipinas o sa kalibutan, palihog lang sa pagbisita sa www.sunstar.com.ph. Okay. Earl, it was a pleasure having you here sa atong tulumanon. Bugkat to ang Beyond the Headlines ning adlaw nga Miyerkules, September 20, 2023. Dini atong iyagyag ug gibisto ang mga abuso. Ug atong tabangan og pangitag solusyon ang mga problema. O palanugon ang tingog sa komunidad. O thank you day, Thea Jane Sabusido, ang atong nag-inusara nga co-pilot karong utuha. Hantod og mapahon, ako si Luigi Flores. Ug ako si Earl Padronya. Maayong hapon. Maayong hapon ninyo.